Hello, good morning mga Kapinoy. Kamusta? Ayan, kamusta po sa inyong lahat na nanonood ngayon, ngayong araw. Um, ah, Gusto ko pong ibahagi sa inyo or di kaya gusto ko pong batiin kayo ng maligayang araw ng pag-ibig or maligayang buwan ng pag-ibig, since this is February, so we are entering February. February 1 na ngayon. So, maligayang araw ng pag-ibig. So, happy birthday pala sa mga nagba-birthday ngayon na February. No? Shout out sa inyong lahat dyan. Gusto ko pong ibahagi sa inyo yung sabi nga ng yung utos ng Panginoon, na mahalagang utos ng Panginoon. 'Di ba po? Yung pag-ibig, love, 'di ba? Since this is the love month, no? Gusto kong ibahagi sa inyo. Ang pag-ibig kasi po ay ang tinuturo ng Diyos sa atin na umibig po tayo sa bawat isa. Pag-ibig ang itinuturo ng Diyos na lumalang sa atin. Sa katunayan, mga Kapinoy, ang pag-ibig, siyempre kung ikaw yung kung ikaw yung nagtuturo, dapat ikaw din yung unang-una na nakikitaan or unang-una na gumagawa ng kagaya ng ating Panginoon, no? Ating lumalang ang Diyos, yung ating creator na tinatawag, no? Yung ating creator kasi isa lang yung gumawa sa atin lahat, and that is Jesus Christ. Siya yung unang umibig sa atin. Paano niya nasabi na siya yung unang umibig sa atin? No? Siya yung unang umibig sa atin sa pamamagitan ng yung buhay niya, 'di ba? To the point na yung buhay niya yung ipinangbayad niya sa ating mga kasalanan. Lahat tayo makasalanan. Lahat walang sabi nga ng Bible, no. Lahat ng kasalanan, lahat ng tao makasalanan. Ako, ikaw, lahat tayo makasalanan. Nasa isip, sa sinasabi, at sa puso. Lahat tayo makasalanan. So, wala lang sino mang tao magmamalinis. Dahil lahat makasalanan. So, lahat ng tao din naman na naniniwala, naniniwala na siya ay bayad na, yung kanyang mga kasalanan ay bayad niya. Lahat 'yon ay save na sila. Now, ganun ka simple lang yung binigay niya, pero lahat ng ang ibang tao hindi rin naman nakakapaniwala na ay talaga bayad na yung ko, yung mga kasalanan ko. Yung ibang tao naman ay hindi pa, kailangan ko pa kasing gawin to para mabayaran ko talaga, maramdaman ko talaga yung bayad na yung kasalanan ko. Pero hindi yun ang gusto ng Diyos. Ang gusto kasi ng Diyos, ganito, binayaran niya na yung mga kasalanan mo noon, ngayon, at yung mga susunod pa na mga kasalanan. Dahil siya, siyempre siya, Diyos siya eh. Alam niya na yung una mong kasalanan at saka sa huling hininga mo na kasalanan. No? So alam niya na yan. So binayaran niya na lahat yan. Ang kailangan niya na lang sa iyo, yung pananampalataya mo. Yung paniniwala mo sa kanya na bayad niya yung kasalanan mo. So siya mismo, yung buhay niya ang ipinangbayad sa sa buhay, sa mga kasalanan mo, sa pamamagitan ng kamatayan niya sa cross. 'Di ba nagpapako siya sa cross, no? So doon tayo pupunta. Doon yun na pupunta yung mga sermons ng about sa pag-ibig. Doon yun na tumuturo. Yung kamatayan ni Jesus Christ sa cross, napakalaking bagay yun. Hindi lang yun isang pakita lang, kundi nagpapakita yon na doon namatay, doon binayaran lahat ng mga kasalanan natin.
ikaw na naniniwala sa Kanya. Ayan. Kahit tayo makasalanan, tayo binigyan niya ng pagkakataon para pagsisihan lahat ng ating mga kasalanan. Binibigyan na tayo ng pagkakataon dahil buhay pa tayo. Binibigyan niya tayo ng chance. Dahil ang patay, alam niyo mga Kapinoy, ang patay hindi na nakakapagsalita, no? At hindi na siya makapagsabi na pinagsisisihan ko na po yung aking mga kasalanan. Wala nang ganon. No, wala nang ganon. Hindi ka pwedeng, ito yung tandaan niyo po, hindi po kayo pwedeng iligtas ng sarili niyong ina, ama, ganyan. Hindi. O kahit sino mang tao. Walang makapagligtas sa iyo. No? Kundi si Jesus Christ lang. Kundi yung pagsasabi mo ng pinagsisisihan mo na yung mga kasalanan mo dahil ikaw ay nananampalataya sa Kanya. Tapos, dahil di ba tayo ay mga patay na noon. Bakit sa sinabing mga patay? Pag ikaw, ang Bible po kasi, pag sinabi pong patay, di ba? Patay na. Wala ka ng buhay. Tayo, humihinga pa, may buhay pa tayo. Yung sinasabi na patay na nung sinasabi ng Bible na tayo ay mga patay na. Dahil tayo ay makasalanan. Naputol kasi yung relationship natin sa Panginoon. Parang yung charger. Pag connected ka, andun yung life ng Kuwari yung device mo, yung cellphone device mo, walang buhay kasi hindi naka-charge doon sa kuryente. Pag sinaksak mo doon sa kuryente, magkakaroon siya ng buhay. Yung buhay na sinasabi natin, yung source ng buhay natin kay Jesus Christ, sa Panginoon lang. Diba? Kaya kung mawala man yun, naputol yung source sa life natin, maputol tayo sa source ng life natin, patay tayo. No? Patay tayo. So, doon, tinatawag tayo ng mga patay. Dati tayo yung mga patay. So, tayo mga patay tayo dahil tayo ay makasalanan. Pero, nagkaroon tayo ng buhay dahil sa pamamagitan ni Jesus Christ na pinananampalatayaan natin na siyang lumiktas sa atin sa kasalanan. So, kailangan mo magsisi. Kailangan natin magsisi. So, pag-isihan natin yung mga kasalanan. Kaya, habang maaga pa, kailangan talaga natin pagsisihan yung ating mga kasalanan. Inukulit ko. Tapos, habang maaga pa, ibigin mo ang Diyos. Ibigin mo ang Diyos habang maaga pa. Paano ba? Paano ba yung pag-ibig sa Diyos? Magsisi sa mga kasalanan. No? Magsisi po tayo sa mga kasalanan. At simulan ang bagong buhay. Paano magsimulan ang bagong buhay? Sa pamamagitan ng sa pag-ibig sa kapwa. Unang-una, pag-ibig sa Diyos. Pangalawa, pag-ibig sa kapwa po. Napakasimple lang. Hindi natin magawa-gawa kasi marami tayong mga ambisyon sa buhay. No, marami tayong mga pinagkakaabalahan. Ang mga bata, maraming mga laro. Araw-araw, laro. Namimiss na niya yung pinaka-big point sa buhay ng tao. Sa buhay niya. Dahil sa mga So ayan na nga mga Kapinoy. Sorry na yung natin, yung video natin. So yun nga yan, pag sisihan mo yung mga kasalanan, tapos simulan po yung bagong buhay. No? Bagong buhay sa pamamagitan ng pag-ibig sa Diyos at sa pag-ibig sa kapwa. No? Dahil ang pag-ibig sa kapwa
ay nagre-resulta po ng pagbabago. No? Ang simple lang, di ba? Ang pag-ibig sa kapwa ay nag-resulta ng pagbabago. Paano? Paano pagbabago? Ang laki nung epekto ng kung tayo ay mag-iibigan. Bawat isa ay mag-iibigan. Bawat tao ay mag-iibigan. No? Ang laki. Unang-una, magiging pagbabago sa buhay at siyang magiging kalugod-lugod yan siya yung gagawin natin sa Panginoon, sa paningin ng Panginoon. At saka syempre sa paningin ng mga mabubuting tao, magiging kalugod-lugod lang. Then magiging blessed pa yan doon sa mga tao na may mga galit pa na nararamdaman. Parang magiging magiging ano tawag nito? Yung magkakaroon siya ng idea or mabe-bless siya sa ginagawa mo. Then matuturns na yung tao na din yun ay mababago din yun dahil sa kaya mong magbago, di ba? Una, yung pagmamahal po, ang pagmamahal or pag-ibig sa kapwa, sa Diyos at sa kapwa ay magre-resulta yan sa unang-una, magiging wala ng away. Yan, diba? Gusto natin yun. Yung mga pag-aaway-away. Ayaw ng Panginoon yan. Sino ba yung mga nag-aaway-away? Unang-una, away-away sa trabaho. Sa magkakapatid, mayroong pag-aawayan din. Ano lang yung mga pag-aawayan, mga maliliit na bagay, pinag-aawayan. Diba? Ano ba yung mga pinag-aawayan ng mga magkakapatid? Comment down below. Diba? Ano ba yung mga pinag-aawayan? Pag mga maliliit pa, mayroon yan pag-aawayan. Matuturn yan to kahit anong mga salita na hindi kalugod-lugod sa pandinig ng Diyos, sa paningin ng Diyos. Yan. Tapos pag mga malalaki naman na mayroon din pag-aawayan. Hindi nawawala yung pag-aawayan. Bakit anong wala doon sa kanila? Pag-ibig. Walang pag-ibig. Kasi hindi yan mag-aaway-aaway kung may pag-ibig yun bawat isa. Diba? Ano pa ba? Sa trabaho, mayroong mga pag-away-away sa trabaho. Tapos sa politika, may pag-aaway-away din mga sa politika. Diba? Tapos nagkasikuhan lang, di ba? Meron na pag-aawayan, di ba? Nagkasamaan lang ng tingin. Nagkaroon lang ng nasabi na hindi naman talaga dapat, di ba? Misinterpret na agad. Nagkaroon na agad ng pag-aaway-away, no? Pangalawa, ang resulta ng pag-ibig sa kapwa dahil inuna mong ibigin ang Diyos. Pangalawa, wala nang inggitan. Yun! Marami dyan. Marami sa atin yung mga nag-iinggitan. Daming naiinggit. Magkaroon lang yung yung kapitbahay mo ng bagong TV, malaking TV. Di ba? Nainggit ka na agad. Gusto mo na rin agad magkaroon. Di ba? Di ba? O di kaya, yung yung kapitbahay mo, nasali doon sa akap. Nasali doon sa makakakubra na siya ng may sa pinamimigay ng gobyerno. Ikaw hindi. Ay, naku, siniraan mo ngayon yung kapitbahay mo. Di ba? Nagkakaroon ng inggitan, naiinggit. Ano pa ba yung mga dapat yung mga naiinggit dyan? Ano ba kinaiinggitan, di ba? Comment nyo lang dyan sa baba para malaman natin ano yung mga pinagkakainggitan pa ng mga tao. Pangatlo, syempre, ang pag-ibig sa kapwa at sa Diyos, syempre sa Diyos at sa kapwa, ay nagre-resulta yan sa wala nang nakawan na nang nangyayari. Di ba? Wala nang nakawan na nang nangyayari. Yan, nakawan sa gobyerno, unang-una. O, nakawan sa katrabaho, diba? Nakawan sa magkakapatid, diba?
Tapos na nakawan sa saan pa ba? Ano pang nakawan? Basta wala nang nakawan na mangyayari. Bakit? Dahil doon ay magiging sufficient na ang bawat isa. 'Di ba? Magiging sufficient na yung bawat isa, ang pamumuhay ng bawat isa dahil mayroong pag-ibig. Marami yan, marami ang naka-attach doon sa pag-ibig. Marami naka-attach doon. So, marami pa tayong malalaman. Ano pa ba? Wala nang nakawan. Pang-apat, wala nang maritis. Wala nang maritisan, no? Wala nang chismisan. So, wala nang magchismisan. Siyempre, dahil magiging busy na ang lahat. Masaya na ang lahat, sufficient ka na sa lahat. Hindi ka na maiinggit, di ba? Wala ka nang ichichismis sa kaano mo. Dahil naintindihan mo siya. No? Naintindihan mo siya. Ano pa ba? Lahat magiging madali at masaya ang pamumuhay natin. Ayun, lahat magiging madali at masaya ang pamumuhay ng bawat isa. No, hindi ka na masasabi, hindi na masasabi na mahirap ang buhay. Dahil kahit mahirap, syempre andun pa rin yung kahirapan. Pero yung hirap na yun, pagsubok lang yun. Tsaka, hindi na yun magiging mahirap, talagang mahirap na mahirap gaya ng nararamdaman mo ngayon yung kahirapan. Kasi mayroon nang tumutulong. Marami ng mga tumutulong. At saka yung mga tulong na yun na sa kapwa at saka sa gobyerno na mga tulong, mapaparating sa'yo. Lahat ng tulong. Kasi mamaya marami may ano pa yan. Masasabi ko yan mamaya. Bakit lahat na matutulungan lahat ng gustong tulungan ng gobyerno. Lahat na yun. Andun pa rin yung kahirapan pero hindi na natin ramdam. No? Siyempre, mga pagsubok lang yan. Lahat, pang-pito, mapayapa ang ating pamumuhay. Magiging peaceful na yung pamumuhay natin. No? Wala ka nang, siyempre, pang-walo, wala nang takot. Takot na pagnakawan, takot na may mamamatay tao, takot sa bawat isa. Wala nang takot. Dahil ang Diyos ayaw ng takot. Tandaan nyo lahat ng mga matatakutin, ang Diyos ayaw ng takot. Natatakot ka sa ano lang na mga kinatatakutan dito sa mundo. Ang dapat mo lang katakutan, yung pumapatay ng kaluluwa. No? Yung pumapatay ng kaluluwa. Sa kanya ka lang dapat matakot. Yung pagkakaroon mo ng takot na yan, magre-resulta yan sa pagsunod mo sa kanya, sa pagkilala mo sa kanya. No? Ano pa ba? Meron na akong lista dito eh. Maging peaceful na, maging wala ng takot. Pang-siyam, lahat tayo ay masaya araw-araw. Ayan, di ba yung gusto nyo yan? Yung lahat tayo masaya araw-araw. Lahat masaya araw-araw. Kung may pag-ibig. Totoo yan. Naniniwala ako dyan. Pang-sampo, araw-araw may kakainin tayo. No? Minsan, naranasan ko na minsan isang araw, isang kain lang. Minsan isang araw walang kain. Naranasan ko yan. No? Pero, dito naman, mararanasan nyo, araw-araw may kakainin tayo. Busog yung mga tiyan natin ng bawat isa. No? Pang-11, walang kurakot sa gobyerno. Ito na yung sinasabi ko mga kapitbahay. Wala nang kurakot sa gobyerno. Dahil lahat na mapapadala na ng tulong. Lahat ng mga kababayan natin na nasa level po ng nasama, syempre mahihirap, 'di ba? Ng mga syempre mahirap na country tayo. Meron tayong pinakamahirap. 'Yun yung mga tutulungan.
Para hindi rin maging mas mahirap sa kanilang pamumuhay. Yung mga para sa kanila mapupunta na doon sa kanila, 'di ba? Yun, dahil yun sa pag-ibig. Dahil mahal na mahal natin sila, ipaparating natin yung tulong na kailangan nila, no? Lahat pangalabing dalawa, lahat magaganda ang mga plano. Yun, lahat magiging maganda na ang mga plano. No, para syempre magko-contribute yung bawat isa na gumawa ng magandang plano para sa atin. Para sa ikakaunlad ng bansa natin, kakaunlad ng barangay, ng ano pa ba yun, ng city natin, o di kaya ng municipality natin, di ba? Ng ekonomiya natin, ng ating country, di ba? Ng ating country, Philippines, di ba? Unang-una, kung dito magsisimula yung pag-ibig, no? At syempre, kung lahat buong sanlibutan mayroong pag-ibig, lahat nagkakaisa, wala nang away ng nation sa nation, ganyan. Wala nang away. Lahat magkakaisa. Ano pa ba? Lahat magaganda ang mga plano, aangat ang ating ekonomiya ng bansa. Yun, aangat ang ekonomiya ng bansa talaga. So, pang-14, lahat mag-contribute para tayo ay umangat. Lahat, tama yan, mag-contribute. So tayo ay magiging malaking force. Ang Pilipinas ay magiging malaking hindi lang Pilipinas, syempre yung ini-aim natin na may pag-ibig. Syempre magsisimula dito sa Pilipinas. At pangalawa, sa buong at kakalat siya sa buong mundo. 'Di ba? Kung tayo ganun, magsimula ka sa sarili natin. Magsirimula tayo sa sarili natin. 'Di ba? Ano pa ba? 'Di ba? Tataas ang mga sahod ng bawat empleyado. Siyempre, kung may pag-ibig naman tayo, yung kumari yung isang bansa sa buong bansa, 'di ba? Tataas yung ating mga sahod ng bawat empleyado. 'Di ba? Kasi mabibigyan na sila ng mga kanya-kanyang ng sufficient na kanilang na para sa kanila, diba? Siyempre yung mga magko-contribute doon yung mga may kaya, diba? Yung mga may kaya magko-contribute, diba? Gagaya ng mga nasa Bible, lahat ng yung mga doon, yung nasa Bible, diba, yung nababasa natin doon, lahat ng mga may kaya nagko-contribute sila para yung mga wala magkaroon. Para magkaroon ng mayroon silang suporta dun sa kanila, yung mga wala. Gagaya yan sa atin. Kung gagayahin natin yan. Yung may kaya, mag-support sila para sa mga wala. Para may makain din yung mga mahihirap. So, para yung bawat empleyado, tataas yung sahod nila, sasahurin nila. Diba? Ano pa ba yung mga kapi-kapino yung mga naiisip ninyo na dahil sa pag-ibig sa Diyos at sa pag-ibig sa kapwa, yan, nagiging mababago yung buhay natin. Tapos, pang-17, 16 pa lang pala. Walang stress sa trabaho. Ayun. Ang usapan doon yung amo at saka sa trabaho, sa empleyado. Employer tsaka sa employee. Hindi mo pabibigatin yung damdamin ng employee mo. Magiging good vibes, magiging maganda lang yung araw mo. Kasi magiging magaan yung araw ninyo dahil maganda yung relationship ninyong dalawa. Nagkakaunawan kayo, nagkakaintindihan kayo. Dahil yun sa pag-ibig sa Diyos. Iisa kasi yung iisa kasi yung ang main point ninyo, Jesus Christ. Gusto niyo siyang pasiyahin, kaya kayong dalawa ay magkakaintindihan kayo, mag-iintindihan kayo kung at saka
ang empleyado naman na magkakaintindi din siya, di ba? So, mapapasaya ninyo yung paningin ng Diyos sa inyong dalawa. Dahil sa pag-ibig sa both of you. Walang stress. Siyempre, hindi ka aawayin ng amo mo. Pagsasabihan ka lang. At hindi yun magiging mahirap na i-accept para sa'yo. No? Dahil iintindi. Tapos, siyempre, pag walang stress na sa trabaho, magiging magaan sa pakiramdam yung araw-araw mo. Diba? Magaan sa pakiramdam. Lagi kang masaya. Diba? Gusto niyo ba yun? Maganda yun. Yung mga diba? Yung ganyan. Tapos, pang 18, kahit may problema, alam mong hindi mahirap lutasin. Hindi mahirap lutasin. Siyempre, alam mong maraming mag-advise sa'yo, dahil na narating na nila yung ganong problema, hindi mahirap lutasin. Tapos nagkakaintindihan pa kayo kung kayo man ay parents, magkakaintindihan kayo ng asawa nyo, magsisimula kayo sa paano nyo lutasin bilang isang pamilya ang problema ninyo. And then mayroon yun mga kaibigan na tutulong paano lulutasin ang problema ninyo. Magkakaroon yun ng tulungan kung may pag-ibig po ang bawat isa. At saka, walang magpapakamatay dahil sa stress at sa kabiguan o dahil sa utang. Ito yung walang magpapakamatay dahil sa stress. So, na-stress. Kaya, akala niya wala nang malulusutan. Dahil sa utang, malaki ang utang niya. Napakamatay. No? Nafe-feel ko yung ganun. Kasi, once na din ako naging ganun. Once ako na ganyan, na-stress din tayo. Hindi yung tawag doon, na-depress. Na-stress din tayo. Muntik na ang iyong lingkod, no? Ang iyong kapinoy. Pero hindi sumuko sa buhay. Nilakasan ko yung loob ko. Alam ko, sabi ko, gagawa yung Panginoon ng way. Alam ko, trial lang to. Alam ko na hindi niya to bibigay sa akin kung hindi ko kaya. So, tinatagang ko yung loob ko. Wala naman akong ginawa. Pero kusa na lang siya, yung ikot ng mundo, sumasabay ang problema ko, sumasabay sa pagkawala. Nagkakaroon siya ng solusyon. No, hindi ko inuunahan yung sarili kong mga plano. Hindi ko inuunahan yung problema ko. Ay, sorry. Nalalaglag. Hindi ko inuunahan yung sarili ko. Si God mismo yung gumagawa ng paraan. Paano mo yung problema mo, malulutas yung problema mo. Kaya mga kapino yung ating pa ba? So wala nang magpapakamatay sa utang, sa kabiguan dahil nabigo na busted ng nililigawan, 'di ba? Walang nang ganon. Kasi maraming nagmamahal sa kanya, 'di ba? Maiintindihan niya bakit dahil mahal niya ang Diyos, mahal niya ang kapwa niya. Maintindihan niya bakit hindi siya ginugusto ng babae, ng lalaki na yan, ganyan, 'di ba? Maintindihan niya. So magiging magiging kampante lang siya sa buhay niya. Magiging lang siya. So mag-aantay siya kung kailan doon sa talagang deserve para sa kanya. So ganun po. Pang 20, diba? Pang 20, walang nang hold up na mangyayari. Siyempre lahat na sufficient na yan sa kanila. Kahit may mahirap man, pero wala nang mang-hold up. 'Di ba? Wala namang hold up kasi may makakain na sila, may trabaho na sila. 'Di ba? Tsaka siyempre may takot sila sa Panginoon. Dahil mahal nila ang Diyos. Ayaw ng Diyos ng ganun eh. So mapipigilan na yung mga ganung mga masasama na gusto niya, 'di ba? Dahil gusto niya nang mabago. Yung mga nakasanayan mo na ganyan, mag-hold up ganyan, hindi mo na
hindi mo na yan iyaano, kundi pipigilan mo yung sarili mo. Gusto mo nang baguhin yung buhay mo, 'di ba? Hindi na ganyan ang solusyon mo sa source of income mo. Pang 21, pang 21, lahat tayo ay nagkakaintindihan at nagbibigayan. So lahat tayo ay nagbibigayan at nagkakaintindihan. Ano? Yun ang mga Kapinoy. Kung lahat tayo ay nagkakaintindihan at nagbibigayan, walang magugutom. Walang problema. 'Di ba? Nagbibigayan tayo. Nagkakaintindihan tayo. Tapos pang 22, nagkakaisa ang bawat isa sa atin. Nagkakaisa ang bawat isa sa atin. Ano pa ba yung mga comment down below mga Kapinoy, yung mga naaalala ninyo na pwede mangyari dahil sa pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Ano ba yung mga pwede pang magagandang mangyayari na pwede nyong ibahagi sa amin? Comment down below nyo lang po mga Kapinoy. So, walang mga wala na dyan mga mamamalimos, syempre. Ayan, kanina ko pa nabanggit yan. Walang mamamalimos sa daan. Pang 24, walang iiyak. Walang iiyak. Pero may iiyak pa din. Syempre, walang iiyak dahil sa may problema sa kalungkutan. May iiyak pa din. But tears of joy. Dahil sa kasiyahan sa buhay. Tears of joy. Meron pa din. At saka, pang 25, mapapasaya natin ang Diyos at mapapupurihan. At tayo ay Kanyang bibigyan ng marami pang blessing. Ganun ang mangyayari mga Kapinoy. Kung tayo ay mamahal sa Kanya, sa Diyos at sa kapwa. Ganun ang mangyayari. So, i-bless pa tayo ni Lord. Yung country natin ay magiging blessed. No? Dahil ginagawa natin yung utos. Alam niyo yung utos? Pinag-isa lang yan eh. Lahat ng 10 commandments, pinag-isa lang yan. Iisa lang ang utos. Noon, 'di ba, 10 commandments. Ngayon, ang 10 utos after ni Jesus Christ. Ni Jesus Christ, kabuhay or niya, ascend na niya, akyat na niya doon sa langit. 10 utos, pinag-isa na lang mga Kapinoy. Ano yon? Ibigin mo ang Diyos, no? Ibigin mo yung kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Pag-ibig. Ganun lang kasimple. Ayan, kung nagustuhan nyo mga Kapinoy, pwede kayong mag-comment down below. You are free kung anong gusto nyong i-comment dyan. No? Mas maganda kung tayo po ay mag-share or di kaya i-follow nyo po ako. Kung gusto nyo po ng mga ganong tawag nito, mga paalala, advices, or ano ba matatawag nito. So, i-follow nyo po ako or i-subscribe nyo po ako, mas maganda. Yan, para gumawa pa din ako ng mga content na mga ganito, na mga mapupulutan ng aral. Ganyan. No. Salamat at God bless us all. So, ang sasabi ko lang, ibigin mo ang Diyos at ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Salamat! Bye-bye! Thank you!